Yan, okay class. So, magandang araw sa inyong lahat and welcome to our recorded discussion for chapter 3, which is the anthropological perspective of the self. So, we are done with the philosophical perspective and the sociological perspective, and ang napag-usapan natin doon sa chapter 1 is ano yung mga thoughts or yung mga ambag ng mga philosophers tungkol sa sarili natin. And sa sociological naman, paano tayo nag-interact sa mga tao. Actually, it is connected to our next topic or our next lesson, anthropological perspective of the self. Kasi when we say anthropological, it is saglit lang, kung nakikita yung slide. Yan. So, it is the systematic study of human beings, their biological development, cultures, societies, languages, and ways of life. So, it is the study of humanity, and it examines people within their social, cultural, historical, and biological environments. Sa anthropology kasi class, it is how people live, it is how people develop, paano sila nag-iisip, paano sila nakikipag-communicate and nakikipag-interact with others. Kaya nga sabi ko, connected siya sa chapter 2 na lesson natin. And anthropology, hindi lang siya pag-aaral para sa iisang parte ng tao. Tinitignan niya kung paano yung iba't ibang point of view ng mga tao. Kasama dyan yung kultura, yung language, yung society, yung history, and yung paraan ng pamumuhay nila. Okay, so anthropology comes from two etiology or two origins. We have anthropos and logos, which mean human or person for anthropos, and study or knowledge for logos. Doon sa study of humanity sa anthropology, ang gusto kasi ng mga anthropologists, gusto nilang intindihin na what makes us human. Gusto nilang pag-aralan both yung similarities natin and differences. Yan. And bigyan ko lang kayo ng quick briefing about the history of anthropology. So, no 18th century, which is the early foundations, merong mga European scholars na nagkaroon ng interest sa iba't ibang tao, sa iba't ibang kultura at paraan ng pamumuhay nila. Nagsimula nilang tanungin na bakit kaya may mga tao sa iba't ibang lugar na namumuhay din ng magkakaiba. So, ang ginawa nila, inobserbahan nila itong mga taong ito sa iba't ibang bansa. Siyempre, iba't iba din ang pananamit nila, yung pagkain, yung mga practices, yung mga tradisyon, and sinubukan nilang intindihin yun kung bakit sila ganun. And pagdating ng 19th century or formal development, ang anthropology naging academic field study. So, itong mga scholars kagaya ni E.B. Taylor and Lewis Henry Morgan, naniwala sila na ang societies na-develop yan through different stages. And it's what they call primitive stage and civilized stage. So, when we say primitive stage, ito yung panahon ng kopong-kopong, kumbaga, parang primitive human ba, yung Java man, ganyan. Hindi pa gaanong social, ganun. Pag civilized, ito na yung mga modern na tao, kumbaga. Kaya lang, nung 19th century, nagkaroon kasi ng problema. Nagkaroon ng tinatawag nating ethnocentrism, which will be discussed later on. Kasi, sa European society, nagkaroon ng tinatawag na standard, which is advanced sila doon. Alam naman natin, pag sinabi nating European, di ba, medyo angat yung pamumuhay nila at saka very known sila sa fashion. So, parang naisip nila,
teka lang, bakit ganon sila? Parang beyond civilized na ang pamumuhay nila. And then here comes early 20th century. So, ito na yung critical change. Ang isang anthropologist na nagngangalang Franz Boas, challenge niya itong evolutionary and ethnocentric approaches. So, in-emphasize niya na pag-aralan yung kultura at sabi niya, meron kasing mga bansa na naturally more advanced kaysa sa iba. So, sabi niya, kailangan intindihin natin yung kultura nila base sa sarili nilang history, sa sarili nilang environment at sa experiences nila. For example, sa atin, 'di ba kapag paano tayo palakihin ng magulang natin, kakaiba din. Pinapalo, kinukurot, ganyan. So, kung tayo, foreigner tayo sa Pilipinas, sasabihin natin na bakit ganyan nila palakihin yung mga anak nila? Mali yun. So, instead of saying na mali yun, we should ask na bakit yung tradisyon nila or yung way of raising their children is sa ganong paraan. So, ganon ang pananaw ni Franz Boas. And then here comes contemporary anthropology. So, it applies today na kung saan yung modern anthropology mas holistic na siya and evidence-based approach. Pag sinabi kasi nating holistic class, kasama na dyan yung biology, yung culture, yung language, yung archaeology, and also yung society. So, we have what we call scope of anthropology. Ang anthropology kasi class, hindi lang yan iisa. Malawak din siya. Marami, iba't ibang klase ang anthropology. And unahin natin ang cultural anthropology. Sinasabi lang yan na pinag-aaralan kung paano mamuhay ang mga tao at ano ang pinaniniwalaan nila. For example, sa ating mga Pilipino, bakit kaya ang mga Pilipino, to show respect, kailangan nating banggitin ang po at opo? Yan. Bakit importante sa mga Pilipino ang pamilya? Bakit ang mga Pilipino nagse-celebrate sila ng fiestas? Karamihan sa pamilyang Pilipino nagse-celebrate ng fiesta. So, paano din ang bayanihan nagkakaroon ng pagsasama-sama? No? Ang biological anthropology naman, pinag-aaralan yung biological beings. Example, paano nag-evolve ang mga tao or paano related ang mga tao sa primates or tinatawag na unggoy, ganyan, chimpanzee. Related ba tayo doon? Yan. And paano na-adapt yung human body sa iba't ibang environment. Yan ang biological anthropology. When we say archaeology naman, yung pag-aaral sa mga ancestors natin or people from the past, pinag-aaralan siya through material remains. Ano to mga material remains, ma'am? For example, yung mga nahuhukay nilang vintage bombs, mga kagamitan like tools na gawa sa bato, mga alahas, yan. Pinag-aaralan nila yon. And also, we have the linguistic anthropology na kung saan pinag-aaralan yung impluensya ng lengguwahe and papaano nagre-reflect sa tao yung pamumuhay nila and paano sila nag-interact. For example, di ba minsan nag-iiba yung tono ng boses natin, depende kung sino ang kausap natin. For example, kayo, pagpapasok kayo sa online class, iba ang tono ng pakikipag-usap nyo sa akin. Maybe siguro nahihiya kayo or you are showing respect sa mga instructors ninyo. Pwede nyong sabihin na, good afternoon ma'am, good morning ma'am or sir. Pero pagdating sa kaklase mo or friend mo,
Sasabihin mo, uy, bes, ganun, nag-iiba. Yung treatment, nag-iiba din yung tono ng boses. Okay, ganun ang linguistic anthropology. Next is the self and person in contemporary anthropology. So, wait lang yung aso. Yan. Pag sinabi kasi nating self, ito yung understanding ng isang tao at yung experience niya kung sino siya. Remember, sino siya. Yan yung context clue. Kasama dyan yung pag-iintindi natin kung sino tayo, ano yung roles na meron tayo, ano ang importante sa atin, ano yung pinaniniwalaan natin, ano yung mga experiences na nag-shape or humubog sa'yo, ano yung mga ine-expect mong gagawin mo at saan ka nabibilang. Yan. So, for example, ako, isa akong college instructor, isa akong anak, isa akong kaibigan, isa akong miyembro ng isang komunidad, isa akong ina, yan, isa akong asawa, and mas binavalue ko ang pamilya at edukasyon. Mga ganyan. So, itong mga descriptions na to tungkol sa sarili ko ay parte ng tinatawag nating self. So, kapag tinanong ka, who are you? So, pwede mong sabihin na, I am a midwifery student. I am an education student, major in physical education, major in English, major in mathematics, and so on and so forth. I am also a daughter, a son, a friend, and someone who values family. Yan. So, itong mga sagot na to, nagpapakita kung paano naiintindihan ng isang tao yung sarili niya. Kapag sinabi naman nating personhood, ano yung ibig sabihin ng isang tao sa society? Hindi siya kagaya ng self na iniintindi niya yung sarili niya. Pag personhood, nagfo-focus siya kung paano naiintindihan ng isang tao yung role niya sa society at sa isang kultura. For example, pag isa kang mabuting tao, pwedeng kasama dyan yung pagiging marespeto mo, tumutulong ka sa kapwa mo, responsable ka, um, may takot ka sa Diyos, meron kang genuine care or concern sa ibang tao, meron kang ambag sa lipunan. So, itong mga expectations na to, naiintindihan mo na meron kang responsibilidad outside yourself. Yan. Kumbaga, ito na yung extended na sarili mo, personhood. So, as a student, pwede mong isipin na isa akong estudyante, pero bukod doon, meron akong responsibilidad sa pamilya ko. Yun ay pagiging anak. Yan. Next is self is embedded in culture. So, ang sinasabi lang dyan, di ba, nung sa sociological perspective, sabi ko, culture is, it helps us shape how we think, how we behave, how we understand ourselves, and also, paano yung pamumuhay ng isang tao. Yan. So, hindi tayo talaga separated sa mga tao at sa kultura sa paligid natin. Yung pamilya natin, yung community, yung tradisyon, yung mga experiences, pwede yan maka-impluensya sa ating identity. And ang kultura, nagbibigay yan ng, okay, wait lang, medyo maingay ang dogski. I-pause ko muna. Ayan. So, going back, saglit lang. Yan. So, ang kultura, nagbibigay siya ng ideas tungkol sa ano ang tama at mali, ano ang kino-consider natin na dapat ika-respeto, ano yung appropriate behavior na dapat na ginagawa natin, yung mga religious and spiritual beliefs natin, and also yung responsibilities natin sa pamilya natin, and etc.
Yan. Next, we have culture and construction of the self. Yan. So, dito sa culture and construction of the self, di ba, binanggit ko na ano ibig sabihin ng culture, shared system of belief, values, practices, and yung paraan ng pamumuhay natin na natututunan natin sa members of society. So, ang identity ng isang tao, connected yan sa iba't ibang factors. As you can see on the slide, syempre nag-uumpisa yan sa ating sarili. So, paglabas mo ng kwarto mo, paggising mo sa umaga, ang nakikita mo ay iyong ina at ang iyong ama. Ngayon, syempre yung nanay mo magbubunga nga yan sa umaga kasi alam mo naman ang mga nanay pag umaga, no? Aldawan o tanghali na, hindi pa kayo gising. Dami ko nang natrabaho, kayo wala pa, bababa, puro kayo cellphone, ganyan. Tatay mo nagkakape sa labas o kung ano-ano pang binubuting-ting dyan. Ngayon, papasok ka sa school, anong makikita mo? Community, yung mga kapitbahay niyong chismosa. Habang on the way ka to school, nakikita mo ang buong komunidad hanggang nakarating ka sa UCU. Pagdating mo sa UCU, iba't ibang kultura ang makikita mo. Specifically, meron ka pa bang nakikitang kultura like respect na bumabati sa mga instructor or sa mga non-teaching staff ng good morning ma'am, good morning sir, mga ganon, meron pa ba? And if ever, it will the cycle, itong apat na to, self, family, community, and culture, will the history repeat itself? And will you involve yourself sa social environment? So, ganun siya. Yan yung mga factors, no? Okay, next is, wait lang, ethnocentrism and the study of culture. Kapag sinabi natin class na ethnocentrism, ginajudge natin yung kultura ng ibang lugar o ibang bansa. Kunwari, ano ba ang kultura ng ibang bansa? Hindi ako sure kung saang bansa ito, pero meron silang ginagawa sa mga patay. Kunwari, nailibing na ng matagal na panahon. And then, ang gagawin nila, kasi yun nga ang kultura nila, yun ang practice and tradition nila, huhukayin ulit nila yung bangkay. Tapos, bibihisan nila and then, papaliguan, naalagaan, ganyan. Tapos, kapag napaliguan na parang ilang days, sasamahan nila, ganyan, kakaroon sila ng celebration, babalik ulit nila sa hukay, parang ganon. Di ko alam anong bansa yun, pero nakita ko lang siya sa Facebook. So, isa yan sa parte ng ethnocentrism. Tayo, mga Pilipino, kasi hindi natin kultura yon, parang somehow, ginajudge natin siya na bakit ganun? Diba hindi naman dapat hukayin yung patay na or hindi naman dapat hukayin yung bangkay kasi dumaan siya sa decomposition, pwedeng ma-expose tayo sa, alam niyo yun, sa sakit, ganyan. Yun. Pag sinabi naman nating cultural relativism, ito yung effort to understand. O, kailangan meron tayong dapat iintindihin natin, pipilitin nating intindihin yung practice ng isang lugar or isang bansa kung bakit ganun yung kultura nila. So, dun sa example ko kanina na yung bangkay isinuhukay nila and then itatrato nila na parang buhay pa, bibihisan, papaliguan. Instead na i-judge natin, we have to understand bakit kaya nila ginagawa yun? Bakit hukayin nila and then mag-celebrate sila? Anong meron? So, yun yung cultural relativism. Yun yung pinagkaiba nilang dalawa. Okay. Next is anthropology and human evolution. So, human evolution, diba sabi ni Charles Darwin, tayo daw ay galing sa unggoy. In the perspective of anthropology,
mahabang proseso siya, pero gradual. Ibig sabihin, dahan-dahan na nagbabago siya generation. Hindi siya yung magbabago siya kinabukasan. Example, 50 years ago, ang maximum height ng mga tao ay 5 feet. Kunyari sa Filipino, maximum height natin 50 years ago ay 5 feet. And then after 50 years, 50 years later, nag-evolve yung generation. Ang pinaka average height natin ay 6 feet. So, ganun yung sinasabi ng anthropology and human evolution. As generation goes by, as years go by, nadadagdagan yung height natin. Another example, paano nag-evolve? Kunwari, kung dati, ang, di ba, naturally, or kilala ang mga Pilipino na merong ilong na pango. Pero ngayon, dahil minsan nalalahian tayo ng ibang nationality, for example, American, ganyan. Huwag niyong isama ang rhinoplasty ha. Yung ibang ibang nationality. Nag-evolve din yung generation, tumatangos na ang ilong natin. Bukod pa dyan, pumuputi tayo, ganon. So, hindi yan parang year by year, nag-iiba ang natin, anyo. Pwedeng every 5 years, may nadadagdagan na pagbabago sa pangangatawan ng isang tao. Wait lang. Ayan. So, anong tawag nito? Napatunayan to ng mga anthropologists in the sense of using fossils. Pag sinabi kasi nating fossils, ito yung mga remains o yung mga bakas ng mga nakaraan. Talaga, bakas ng mga nakaraan. Dahil dyan, natututunan natin yung body structure, yung mga walking patterns, yung mga physical changes ng mga ancestors natin, and so on. Another is yung mga archaeological materials. Ano yung mga materials na naiwan ng mga human populations noon? Ano ang mga gamit nila? Diba dati, nililibing nila sa, paano ba, minamami nila, mummified ang mga patay. Yung iba, yung hanging coffin dito sa may Cordillera. Ganon. And we also have human and primate anatomy na kung saan merong mga body structures ng humans and other primates na pwedeng magkaroon ng similarities and differences sa buto, sa ngipin, sa skeletons, sa genetics, sa DNA, and so on. Also, speaking of genetics and DNA, pwedeng ipag-compare yung DNA and genetics natin, mga humans, sa ibang organisms para imbestigahan yung evolutionary relationships natin. Next, we have the comparative biology. So, this is to understand yung similarity natin and differences sa primates. Like, for example, parehas ba tayo talaga sa chimpanzees, sa gorilla? Para maintindihan natin kung papaano din nag-evolve yung katawan natin. Kung talaga bang galing tayo or we have a relationship or connection with the primates. And lastly, artifacts and tools, yung mga gamit na ginawa ng mga tao noong unang panahon. Like stone knife, yung mga paso, mga alahas, ganyan. Okay, next is the scientific method. Alam ko naman you are very familiar with scientific method. Pero konting review lang, pag sinabi nating scientific method, systematic. Ibig sabihin may steps. Approach siya na kung saan nagtatanong tayo, meron tayong ebidensya, ina-analyze natin yung information. So, ang scientific method, tinutulungan niya yung mga researchers na wag aasa sa hula,
sa opinion at sa assumption, or assumption meaning nag-a-assume ka sa isang bagay. And meron tayong methods. Una is observation. No, kunwari ako, na-observe nyo or nakita nyo ako sa CR na nagsusuka ako. So, nagkaroon ka ngayon ng question sa akin, "Ma'am, okay ka lang?" And then, napansin mo ulit ako, na-observe mo ako na sa faculty, nakita mo ako kumakain ng hilaw na mangga. So, sabi mo, sa isip mo na, nagkaroon ka na ng hypothesis. Nakita ko si Ma'am Tiff nagsuka sa CR, tapos ngayon kumakain siya ng mangga na may alamang at saka sili. So, nagkaroon ka ngayon ng hypothesis. When we say hypothesis, it is not yet a proven fact. So, possible explanation siya or prediction. Sabi mo, hala baka buntis si Ma'am Tiff. So, ang ginawa mo, ngayon, niyaya mo akong lumabas. Sabi mo, "Ma'am, pwede ba kitang mayaya sa amin kasi may birthday party?" Yan, syempre, naiihi ako. Kinuha mo ngayon yung urine sample ko paglabas ng CR. So, yung urine sample ko, nilagay mo sa isang pregnancy test. Meron ka ng data collection. Nilagay mo yung wiwi ko sa pregnancy test. Analysis na yon. And then, you therefore conclude, conclusion na nag-positive yung pregnancy test. You therefore conclude na buntis ako. And then ngayon, nag-positive, chinismis mo na, nagkipag-communicate ka na. Uy, yala, si Ma'am Tiff buntis siya. And then, napagtanto mo na itong methods mo is effective. Nung meron ka ulit na observe na isang scenario, nireplicate mo siya. So, ganun ang scientific method class. Okay? Next, we have evidence-based thinking. So, when we say evidence-based, kailangan lahat ng haka-haka mo or assumption, yan. Pag sinabi kasi nating assumption, ang isang tao, iniisip niya na totoo yun, ina-assume. Assumption kasi from the word assume. Ina-assume mo na totoo yun, pero wala ka pang ebidensya. Ngayon, sa evidence-based thinking class, pinapractice mo na kailangan lahat ng ina-assume mo or lahat ng judgments mo, kailangan ng reliable evidence and information. Balik tayo dun sa example ko na nag-assume ka na buntis ako dahil nakita mong nagsusuka ako at kumakain ako ng mangga. So, syempre, nag-assume ka lang naman, hindi mo pa naman masabi na buntis ako kasi wala kang ebidensya. Ang gagawin mo ngayon, gagawa ka ng data collection and data analysis, which is kukuha ka ng urine sample ko and i-analyze mo siya by using pregnancy test. Okay, so I hope di kayo nalilito dyan sa dalawang yan. Okay, so wala naman tayong Q&A session dahil hindi tayo online class, recorded siya. And that ends our discussion for chapter 3. Thank you so much, class, and I'll see you on chapter 4.